Breaking news! BP Sara nagsilita na po mga kaibigan. Finally! Ito po yung pinakahihintay natin guys, no? Patungkol po ito sa itong nagngangalang Mary Grace Piatos. Nako, ito na po. Sumagot na po ang ating mahal na Vice President, no? Sinagot ang mga paratang na mga congressman, ha? Dahil ayaw pa rin nilang huminto, ayaw pa rin nilang tumigil. Sige pa rin ang tanong nila. Hanggang ngayon kasalukuyan po, tuloy-tuloy pa rin, kung hindi ako nagkakamali, kasi kanina na-check ko, tuloy-tuloy pa rin yung Quadcom hearing. Quadcom hearing na walang kwenta. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan, dahil nagkaroon po ng press con, ang ating mahal na Vice President, sinagot niya po ang mga tanong, patungkol po dito sa kung ano-ano na lang ang mga iniimbento ng nasa Quadcom mga kaibigan. Kasi kung tutuusin guys, dapat wala nang itong sa Mary Grace Piatos din kung ang pag-uusapan po si Mary Grace Piatos, dapat po mga kaibigan hindi na po tinatanong ang OBP dyan. Bakit kamo? Kasi po ang documents po ng OBP mga kaibigan ay tinorn over na nila sa COA. Siyempre, pag nakarating ng COA yan, susuruin yan doon. I-check ng COA yan, inimbestigahan ng COA, babasahin nila, titignan nila isa-isa. Ibig niyong sabihin, hindi po chinek ng COA yan? Ibig niyong sabihin, hindi po napansin ng COA yan na merong Mary Grace Piatos? Or kung ano-ano pa mga fictitious names na sinasabi niyo, meron pa nga daw Uwishi, no? Nakakatawa sila. Ngayon, yung documents na yan, galing COA na. COA na siya, hindi na siya OVP, nasa COA na siya. Ngayon, itong COA guys, binigay nila ang documents ng OVP sa Quadcom kasi hiningi ng Quadcom yan eh. Di ba? Natural, hinihingi talaga ng Quadcom yan. Pero, nung dumating po sa Quadcom ang documents, boom! Biglang may fictitious names. Andyan na. Lumabas po si Mary Grace Piatos at kung ano-ano pang mga fictitious names, sabi nga nila. So, ibig sabihin ba ninyo, hindi yan chinek ng COA? Dahil hindi naman nagreklamo ang COA. Wala namang sinasabi ang COA kasi may nagsabi din sa akin sa Facebook eh. Tinanong ko siya eh. No, sabi niya, Sir Foodie, the moment po na ang mga documents po ng mga mambabatas nakarating ng COA yan. Sabi niya chinecheck po talaga ng COA yan. Sinusuri nila yan, iniimbestigahan nila yan. Iniisa-isa nila ang mga documents. Pero ang tanong dito guys, bakit po hindi ito napansin ng COA? Pero pagdating sa Quadcom, ayun, biglang may Mary Grace Piatos. So wala na po. Labas na ang OBP dyan. Di ba? Either ang may kasalanan dyan, COA or Quadcom. Dapat tanungin nyo ang COA, tsaka tanungin nyo rin mga sarili nyo sa Quadcom. Kung sino po ang nagdoktor dyan. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Kung sino ang dumoktor ng documents na yan. Pero ang tingin ko dyan guys, ang dumoktor dyan, ang nag-fabricate dyan, palabang Quadcom. Kasi sabi, talagang dinidiin nila ang OBP. Di ba? Imposible namang hindi ma-check ng COA yan. COA pa. Napaka-stricto ng COA eh. Di ba? So mamaya pag-uusapan po natin yan guys kasi sinagot na po ni Vice President yan. Meron po tayong video dyan. No? Meron kasi siyang press con. Mamaya bigyan din natin ng reactions po kung ano po nangyayari ngayon sa Quadcom. Quadcom na walang kwenta. Paulit-ulit ang tanong. Hanggang ngayon, yung pa rin tanong nila. Reaction mo lang sa ongoing na investigation regarding sa drug on war at saka extrajudicial killing. Yes. So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President, kung kinsa man pong mga ginapatawag, ginaingnan ako sila nga ilahan ng desisyon, personal na desisyon dapat sa tao kung mo attend siya o dili o pahibalon ko or pahibalon mi para kibalon mi kung saan mo ang matabang sa tao nga mo attend or sa tao nga dili mo attend.
There's a phone-in question from the OVP media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives, and sino ang nag-handle noong mga documents. Di ba? Klaro mga kaibigan, di ba? Klaro po ang sinabi ni VP Sara, guys, patungkol po dyan sa Mary Grace Piatos na yan. So, kinilaro niya po, no, nagbigay po siya ng clarification na hindi po dumadaan sa kanya yan. Kasi meron po siya mga staff eh. Pero ang tanong po ni VP Sara, paano nila pinoprocess, ano ang proseso na ginagawa nila dyan sa mga documents na yan na dumaan po ng Quadcom yan? Yun ang tanong. Kasi diba, sinabi ko nga sa inyo, sino po ang nagdoktor ng pangalan na yan? Sino ang naglagay dyan? Diba? Kasi kung COA, kung nanggaling ng COA yung documents, dapat sa COA pa lang, na-intercept na yung Mary Grace na yan, yung Mary Grace Piatos na yan. Dapat na alam na kaagad ng COA yan. May red flag na dapat yan, o kaya siguro baka tinawag na po si VP Sara or ang OVP, no? May memo na dapat sila dyan. Pero bakit wala pong sinasabi ang COA? Wala silang sinasabing Mary Grace Piatos. Wala silang sinasabi ng mga fictitious names. Ibig sabihin, hindi po ang COA ang may problema dito. Baka siguro pagdating sa Quadcom, ayun, bigla po nagkaroon ng Mary Grace Piatos. So, nagets nyo na guys? Pagdating sa Quadcom, ano na? May problema na. So, para sa akin guys, labas na po ang OVP dyan, di ba? Tama? Kasi nga, yung documents, binigay na nila sa COA eh. Oh. So, sila mag-usap, COA sa Quadcom. Mag-usap kayo dyan kung sino nagdoktor sa inyo. Di ba? Oh. Tama ba yung analysis ko guys? Di ba? Kasi ito kung ako ang OVP, nagbigay ako ng documents na sa COA, dapat sa COA pa lang, iniimbestigahan na nila, sinuri na nila kung meron ba mga irregularities na nakasulat sa documents, katulad ng mga fictitious names. Yan, si Piatos nga, no? Si Mary Grace Piatos. Pero bakit po walang sinasabi ang COA? Hindi sila nagreklamo, wala silang reklamo. Pero pagdating sa Quadcom, ayun na. Lumabas na po yung mga Mary Grace Piatos na yan, kung ano-ano pa mga fictitious names. Oh, sino may kasalanan? Di ba? Sino ang nagpabaya? Di ba? Klaro naman yan eh, kung talagang dinoktor yan. Di ba? Kung talagang dinoktor yan ng Quadcom yan, o di sila may problema, hindi po ang OVP. Dapat ang OVP obsuelto na dyan. Eh, syempre, pinagawa yan ni Ahas eh. Sabi siguro ni Ahas eh, Mary Grace yung lagay nyo kasi favorite ko yan. Tapos lagay nyo ng Piatos. Kaya nga Florinda yun eh. Kasi tiningnan yan, Florinda yun. Wala naman kasi talagang pangalan na Piatos, guys. There's no such thing as Piatos na pangalan. Oo, wala naman talaga. Kahit nga mag-search kayo eh. Pero ang Mary Grace po, meron talaga guys. Meron talagang Mary Grace kasi common name yan eh. Oh. Di ba? Gawa-gawa lang talaga nila, Lynn Marie, no? Oh, gawa-gawa lang talaga nila yan. Kaya nga questionable siya eh. Di ba? Sana po napakinggan tayo ng Quadcom, no? Mga ma'am, mga sir. Bakit hindi nyo po naisip yun? Oh, mga ma'am, mga sir dyan sa Quadcom, bakit hindi nyo naisip yun?
yung analysis namin na pwede pong magkamali kung sino po ang nagkamali, no? Kasi binigay ng OBP yan sa COA, tapos sa COA hindi po nila na-check, wala naman pong Mary Grace Piatos, pero pagdating sa inyo dyan sa Quadcom, bakit po nagkaroon ng Mary Grace Piatos? Oh, di ba dapat mga ma'am, mga sir sa Quadcom, dapat tanungin nyo yung mga sarili nyo? Baka meron kayong dyan, meron kayong spy. Baka meron kayong ninja dyan, ninja.